your will to be done. And I ask for your Spirit to work in my life, that I can be a blessing to you. An high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Pag ikaw ay umaaroy dahil sa kirot na iyong nararamdaman sa iyong katawan, He is touched. Ano po yun? Siya po ay nahipo. Ibig sabihin, siya po ay naapektuhan. Pag ikaw ay umiiyak sa gabi dahil marami kang bayaran sa araw ng Lunes, sa iyong pag-iyak, He is touched. Glory. Amen po ba? Kaya nga ang ating bibigyan lagi ng pag-uukol ng mahusay na pansin ay ang Panginoong Hesu Kristo. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all point tempted, like as we are, yet without sin. So gusto mong mabuhay na walang kasalanan, always speak of Jesus. Always talk to Jesus. Amen po ba? So He is without sin and we will be without sin because we always confide to Jesus Christ all our needs and all our problems. Amen po ba? In confidence, talk to Jesus about your problem. At ano po ang sabi rito? You will be without sin. Dahil ipinasa mo sa Kanya yung iyong suliranin, ipinasa mo sa Kanya yung iyong kabigatan. Ang sabi ng isang kamanggagawa at isa siyang ibanghilista, ang sabi niya yung kanyang asawa, ipinakita sa akin nung last Thursday. Daladala nung kanyang asawa yung bato na inalis sa kanya. 50 pirasong bato na nakuha sa kanyang kidney. At ang sabi niya, ito ang patutuo ng himala ng Diyos. At para makuha yon, dahil sobra na nga yung kirot, inoperahan yung kanyang asawa. At napakalaki ng halaga ng operasyon. Pero ang sabi niya, alam mo, Pastor, sobra pa yung aking pampaopera dahil nagdala ang Diyos ng mga tao na may dalang pera. Hello. Kung titingnan mo po ang Job 42, si Job po ay naghirap ng sobra. Pero hindi po niya sinira ang kanyang. He hold fast to his profession. Hindi po siya sinira ng kanyang kahirapan. Patuloy po niyang ipinagmalaki ang Diyos. At sa Job 42, tandaan mo po, may katapusan ang paghihirap. May katapusan ang sakit. May katapusan ang kahirapan. Lilipat ka sa kaginhawahan. Pero please hold fast to what you are saying. Be sure that you are speaking of the name of the Lord Jesus Christ 24/7. At ang sabi po doon sa Job 42, and God touched the heart of people, and the people sympathized and comforted Job with a piece of money and a gold ring. At pagkatapos po noon, siya po ay nagdoble ang kayamanan kaysa kayamanan niya bago pa siya idaan sa matinding pagsubok. Kaya nga, nais ko pong ipaunawa sa inyo, manalig ka lang sa Diyos, maganda ang iyong kinabukasan. Manalig ka lang sa Diyos, maganda ang kinabukasan ng ating mga anak. Kaya nga po, pansinin natin, si Yesu Kristo hindi nagkasala at tayo nagkasala, ngunit laging aalisin sa kasalanan. Ang sabi po ng Biblia, God shall not despise those who have poor and contrite spirit. Ano po ba ang poor? Ang poor po ay hindi ibig sabihin ay walang pera. Ang poor po ay hindi ibig sabihin walang pinag-aralan. Ang poor po ang ibig sabihin, wala siyang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos.
Amen po ba? And then, ang contrite, yun po bang hindi ka masaya pag ikay nagkasala kahit maliit na kasalanan? Yun po ang contrite, nagsisisi ka agad, Lord. Patawad po. Nakukuha niyo po. So, if you have poor and contrite spirit, God shall not turn you down. At ang sabi po dito, you still love yourself kahit ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ikay lumalapit pa rin sa Diyos, at ikaw ay malaki pa rin ang pag-asa sa Diyos. Dahil ang Diyos, hindi po niya itinatakwil ang lumalapit sa Kanya. Never, never. He will send away somebody who come to Him for mercy and for compassion. Hindi po tayo itatakwil. Kaya ang sabi po dito, let us therefore, verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace, hallelujah, to help in time of need. Atin pong siyasatin. Let us spend some time to investigate. Throne of grace, to obtain mercy, and to find grace. Obtain mercy, and to find grace in time, to help in time of need. To find grace, to help in time of need. So, grace is a helper. Ngayon, unawain po natin that grace is not just a word. Grace is a person. John, chapter 1. Tingnan po natin sandali para makilala ninyo na ang grasya ay hindi salita lang. Sa John chapter 1, verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truths. So ngayon yung grace po ay ang Panginoong Hesus Kristo. Tingnan natin po doon sa 2 Corinthians 13. 2 Corinthians 13, at tingnan po natin doon sa huling talata. At ang sabi po sa verse 14, 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus. So saan po naroroon ang grace? The Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Ngayon natin pong pansinin, because Jesus is in us, then the grace of God is with us. And because the grace of God is with us, and that is Jesus, then the love of God works through us. And then the Holy Spirit's work in us to unify us together with Jesus. Pinag-iisa po tayo ng banal na Espiritu. Kaya nga, we shall, ano po ang sabi ron sa ating pagbasa sa Hebrews? Sa Hebrews 4 ulit, at doon po sa bandang huli ulit. Let us therefore come boldly. Saan daw po tayo pupunta? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Yun pong word na therefore ay isa pong salita na nagpapasya kung ano yung dapat nating tamang gawin. When you see the word therefore, it is a part that